dear beloved, Boss Mike Cervera. Pinipili. Kita nyo mga kababayan ko? Tignan nyo mga kababayan, ang itsura po ni Sara. Ha? Tapos itabi nyo yung katabi, tignan nyo maigi mga kababayan ko. Ha? Mga kababayan, tignan nyo maigi yung katabi, tsaka siya. Nalalayo ba? Nalalayo ba sa itsura? Yung itsura ni Sara sa lalaki? Di ba mga kababayan, mukha siyang lalaki? Pero dito mga kababayan, sa isusunod natin, dahil nabanggit ang nakaraang administrasyon, ay pananagutin, iimbestigahan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong. Dito nyo makikita kung gaano kasinungaling itong mukhang lalaking ito. Yan. Di ba mukhang lalaki siya, mga kababayan ko? Ha? Mukhang lalaki, mga kababayan? Oo. Tanong nyo nga, mga kababayan, kung kumakain siya ng talaba. Talaba ba? Yung talaba, di ba? Literal na talaba, ha? Huwag nyong haluan ng kabastusan. Tanungin nyo lang, Sara, kumakain ka ba ng talaba? Kung kumakain ka ng talaba, paano mo kinakain yan? Di ba? Di ba? Kasi ako, mga kababayan, pag kumain ng talaba, syempre, hinuhugasan ko muna. Ha? Tapos mga kababayan, binabanlian ko ng kumukulong tubig. Para luto agad, kumukulong tubig na may kasamang asin. Ganon, ano? Sige na, tignan nyo. Dito mga kababayan, ipapakita kung gaano kasalbay si Digong at kung gaano kasinungaling tong si Sara Duterte. Sara, galingan mo. Galingan mo, ha? Sa korupsyon. Bakit pinipili? Kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon, sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Kasi yan ang pinangako. Parang tatay mo kasi, ito na, tingnan nyo. Panoorin nyo nga muna ng buo. Panoorin yung buo, mga kababayan ko, ha? Game. Namamatay yung investigasyon. Kasi yan ang pinangako ko. One is, I will stop corruption. That was the only line that was repeated by my mouth all the months of the campaign. Pag tinatanong namin, isa doon sa mga sinasagot, korupsyon. At nandoon na dati pa yung korupsyon. Hindi ko kaya itong corruption. At tulo, sabihin ko, nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga mahabol. Kita nyo? Kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution, Yan. even if you give me 20 years, I cannot do it. Kita nyo? Maghanap uli kayo ng Marcos. Kita nyo? Somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Kita nyo, mga kababayan ko? Maghanap daw uli ng Marcos. Wala naman sinabi si Duging tuloy. Wala naman sinabi si Digong, mga kababayan, na maghanap uli kayo ng Duterte. Bakit pinagpipilitan ng mga tanga kahit sinabi na ng idol nila maghanap kayo ng Marcos? Marcos nga ang hanapin nyo! Kasi hindi nga kaya ni Digong. Marcos lang ang makakagawa. No! Tokininayo! Diba? Ano sabi niya? Kung mananatili ika, mga kababayan, dito. Saan ba yun? Dito. Dito. Table, dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko. Pero sa batas na ito, Sa batas na ito, eka. Sa batas na ito, yung Constitution ang tinutukoy ng matanda. Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Kita nyo? Maghanap uli. Kahit bigyan nyo pa raw siya ng 20 years, samantalang pinangako niya 3 to 6 months. Mga kababayan, malaking bagay ho kasi yung pong umiiral na batas. Ang nangyari kasi, mga kababayan, kadalasan, karamihan ng mga batas na umiiral abay pumapabor sa mga politikong magnanakaw. Hindi nyo ba napapansin yun? Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, na
yung batas na umiiral ng ginawa noong 1987 Constitution, pumapabor mga kababayan sa mga magnanakaw na politiko. Kaya ang lalakas ng mga loob nila sobra, di ba? Ang lalakas ng loob, nino, ng mga politiko na yan. Kasi alam nila mga kababayan na hindi naman sila magtatagal sa kulungan. Oh, di ba yung dalawa, si Jinggoy tsaka si Rebilla, in-enjoy pa nga nila yung bakasyon. Biruin ninyo, kulungan nila, mag-isa sila. Parang nag-outing lang na nag-check-in mga kababayan sa isang kwarto na naka-aircon at kompletos ricados. Matatawag nyo ba na kulungan yun? Kasi ang alam nating kulungan, yung siksikan. Yung bang kasama mo, bakla, silahis, lalaki, oo, yung mga yan na madudungis. Diba? Kaso mga kababayan oo, iba. Na solong-solo nila yung mga kwarto nila. Eto. Pakinggan natin uli. Pasok. Sa korupsyon, bakit pinipili? Kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Kita nyo, namamatay daw yung investigasyon. Kapag tatamaan na si Pangulo, kailan yun? Kailan nangyari yun, Sara? Gumawa ka na naman ng kwento mo. Kaya yan ang hirap pag may bumubulong na hindi natin nakikita sa kanya. Di ba? Hindi natin nakikita yung bumubulong kay Sara. Oo, doon kasi nang gagaling yung mga kwento niya. Yung mga kwento niya, mga kababayan ko, tandaan nyo, siya lang nakakarinig niyan. Oo, siya lang din ang nakakaisip niyan. Tuloy. So yan ang pinangako ko. One is I will stop corruption. Kita nyo, pinangako mo naman talaga yan, gago. Kundi ka ba naman buti nga sa'yo, nangyari sa'yo yan, ano? Kundi ka ba naman gunggong talaga tuloy. It was the only line that was repeated by my mouth for the months of the campaign. Totoo yan. Ulit-ulit mo sinasabi. Within 3 to 6 months, Within 3 to 6 months, wala ng korupsyon. Paulit-ulit mo sinasabi. Ay, naku, lumapit-lapit ka nga dito. Sa totoo lang, mga kababayan ko, pag lumapit-lapit yan sa akin, mga kababayan, nako, sasampalin ko ng ganito. Napakatanga mo! Wala kang kadaladan! Di ba? Sasampalin ko ng ganyan yan, tuloy. Tanong namin, isa doon sa mga sinasagot, korupsyon. At nandoon na dati pa yung korupsyon. Hindi ko kaya itong corruption. At sabihin ko, nung nagsisi ako, nagsisi daw yung mama. Mga kababayan ko, eto lang. Sa mga DDS, mga kababayan, sa mga DDS, isipin nyo maigi ito sasabihin ko. Kung yung tatay sumuko, huwag nyo sabihin mas magaling yung tatay kaysa dito sa babae na to. Isipin nyo lang maigi. Isipin nyong maigi. Yung tatay nagsisisi dahil hindi niya daw kaya. Kung korupsyon ang pag-uusapan, napupok sa inya. Ito pa kaya luka-luka na anak niya? Nagets nyo? Sino nakagets sa inyo? Mga kababayan, yung matanda na idol ng mga DDS talaga. Suko na nga Ayaw na nga. Hindi niya raw kaya. Tapos gusto nyo ipasa? Kanino? Dito sa luka-luka. Buang kayo, Buang kayo. Huwag nyo sabihin mas magaling pa si Sara kaysa sa tatay niya. Yung tatay niya, mga kababayan, iba ang sinasabi sa ginagawa. Si Sara, mga kababayan, nanggagaling lang sa bulong yung mga desisyon niya. Grabe, no? Tapos gusto nyo maging presidente? Itong babae na to. Kaya wag na kayong magtaka kung tinatawag kayong tanga, bobo, mangmang Kasi ako, papabor na rin ako ron
Kasi yun na talaga kayo. Oo. Oo. Kasi akala ko, Oo. within the constitutional powers na binigay sa akin, Constitutional power na binigay sa presidente. Mga kababayan ko, ha? Constitutional power na binigay sa presidente, pinagkaloob para puksain ang mga problema sa bansang ito. Ano nangyari? kaya Wala. ko. Akala niya, kaya niya. To tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Kita nyo? Kaya ko. Pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Kita nyo? Kahit bigyan pa natin ng 20 years ito, tapos gusto nyo si Sara Duterte maging presidente nyo? Buoan kayo sa inyong mga mata. Diba? Sa imong lubot, Sara. Puta, nangangarap ka pa? Nangangarap pa kayo? Kayong mga pangit na mga DDS, ano? Pinapangarap nyo pa talaga na maging presidente tong luka-loko na to. Nasaan ang utak nyo? Kung yung tatay nga sumuko na, Noon pa sumusuko na yung mga kababayan ko. Noon pong papalapit na pong bumaba sa pwesto. Diba? Maghanap uli kayo ng Marcos. Somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Kita nyo mga kababayan ko ngayon at nagkaroon na tayo ng Marcos, bakit nang gugulo to? Gulo-gulo ng mga Duterte, no, mga kababayan? Yung isip nila mga kababayan, hindi mo maintindihan. Diba? Sasabihin ng mga DDS, bakit mo nasabing luka-luka? Meron kang ebidensya. Diba ganyan no? Ganyan mga DDS din no? Bakit mo nasabi luka-luka yan? May ebidensya ka ba? Diba? Meron, bakit? Meron akong ebidensya. Ano ebidensya mo? Boss Mike, ano ebidensya mo? Ito, pakinggan nyo. Pakinggan nyo yung, itong si Buday, Buday. Ito mga kababayan. Yung pong, siguro 2 minuto lang ang tinulog niya. Kaya mga kababayan, hindi niya alam kung ano pinagsasabi niya. Tignan nyo mga kababayan ko. Ganyan ang itsura. Mga kababayan, ng kalalabas lang sa mental. Ito hong itsura na to, mga kababayan ko. Ito po yung itsura ng kakalabas lang sa gate ng mental hospital. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo mga kababayan ang mensahe ng isang kalalabas lang sa mental. Ganyang itsura ganyang itsura. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? I-jailbreak na yan natin lahat. Kita nyo? Yung ilan bumoto kay PRD? 16 million. Yung 16 million na yan, punta tayo doon sa ICC Detention Center. Kita nyo? No? Kita nyo mga kababayan ko? I-jailbreak na daw. 16 million daw ang bumoto kay Digong. Kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, halos doble yun. 31 million mahigit ang bumoto kay Pangulong Bongbong. Tandaan nyo yan. Ngayon, mga kababayan ko, ganyan ba mag-isip ang magiging presidente ng Pilipinas? Papayag ba kayo na ganito ang ihahalal nyo? Papayag ba kayo na ang magiging presidente nyo, mas matalino pa kayo? Ambot sa inyong mga mata ba? Diba? Diba? Yan si Sara. Mas matalino pa kayo sa kanya. Tapos iboboto yung presidente. Grabe, saan naman ang pag-iisip nyo yan, mga kababayan ko? Hindi ko na maiintindihan at maunawaan. So, eto na mga kababayan ko, iwan na natin yan. Matindi to mga kababayan Ang daming pera, 40 billion piso, napunta lang sa iisang
pamilya. Alak ka. Oh, ito. Pasok. Pagkalkal ng bilyonaryo news channel sa maanumalyang flood control projects. Natuklasan namin na 5 construction firms Nako! ang pagmamayari ng iisang pamilya sa Camarines Sur. Nako! At sa datos mula sa Sumbong sa Pangulo website, Sa Bicol yan, mga kababayan. Heart! Nandito lang ako, ha? Pinaalam na kita kay Jen Angeles, ha? Sabi niya, dahil mahal daw niya ako, papayag naman daw siya. Ha? Oh, kaya wag ka nang mag-alala. Nandito lang ako, Heart. Tandaan mo yan, ha? Cheese! Paano ba yan? Ha? Balwarte mo, oh. Ha? Balwarte mo. Oh. Sangkot ka ba riyan? 40 billion yan. Mga kababayan, yung mga pinag-uusapan sa gobyerno. 40 billion, 50 billion, 100 billion, mga kababayan, ano? Sa atin, mga kababayan, magkaroon lang tayo ng 5,000 sa wallet. Grabe, piyesta na yan. Malamang, mga kababayan, oo. Ha, pag may 5,000 tayo, malamang nasa parisan na tayo niyan. Di ba? O kaya, nandun na tayo sa pingping lechon. Ngayon, mga kababayan, wala eh. Wala talaga. Pero sa kanila, ang usapan, bilyon-bilyon. Ngayon, may kinalaman ba si Chis Escudero dito? Na itong mga proyekto na nagkakahalaga ng 40 billion ay, ano, ha? Sa iisang pamilya lang napunta. Oh, sabi ni Olive Macapagal, 1,000 lang, masaya na tayo na. Oo. Ako, mga kababayan, meron lang ho ako 500 sa wallet ko. Oo, masayang-masaya na ho ako. Oo. Di ba? Oo. Eto na. Sabi rito, ading ko. Company ni Gigi Ibasco, si GCI. Taga dito yan sa Naga City. Kita nyo? Taga Naga. Oy, meron diyang mga ospital. Di ba? May mga ospital dyan, mga kababayan, mga kaibigan natin. Oo, magagaling. Tuloy. aabot sa 40 billion pesos ang nakuha nilang kontrata mula sa gobyerno. Ano nga ba ang estado ng mga nahawakan nilang proyekto? Alamin sa part 2 ng exclusive agenda report ni Joash Malimban, live mula sa Ginobatan, Albay. Nako, kita nyo mga kababayan, ni Ginobatan, Albay, mga kababayan. Ano na ang estado ng mga proyekto na pinaghugutan sa 40 billion, mga kababayan, na pondo. Pondo, pera ng tao. Pera ng gobyerno. Pera ng gobyerno, pera ng tao. Tama? Nako, mga kababayan ko. Tuloy! So, Joash, ano na ang latest na iyong mga nasilip? Kanina may mga nasulip tayo na flood control projects doon sa may Camarines Sur at bagamat kahit papaano buo yung mga naabutan natin mga flood control project doon, yung mga residente may kanya-kanya pa rin silang hinaing sa mga flood control project na tinitirahan nila. Isa ang Camarines Sur sa mga lalawigang madalas mapinsala ng Nako! matinding ulan at Kita pagbaha. nyo? Ayon sa sumbong sa Pangulo website, mula 2022, aabot sa 241 ang flood control projects sa iba't ibang bayan Grabe. nito na may kabuuang halaga na 16.9 billion pesos. Grabe. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, natuklasan ng aming team na 5.9 billion pesos o 35% ng mga proyekto sa lalawigan napunta lamang sa iisang pamilya. Grabe. Projects na nagkakahalaga ng 3.1 billion pesos ang nakuha ng Bicol Goldra Construction Corporation na nakapangalan sa isang Steve Chio Ibasco. 27 projects na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos ang Kita nyo mga kababayan, ang project billion-billion ho. Billion-billion. Daming pera mga kababayan, ano?
punta sa GCI Construction and Development Corporation ng isang GG Ibasco. Nako. Habang 5 proyekto na nagkakahalaga ng 253 million pesos ang napunta sa SHLA Construction and Supply na nakapangalan kay Sheila Ibasco. Pinuntahan namin ang ilang flood control project na hawak ng mga Ibasco. First stop, ang isang cut-off channel sa Bicol River. Ito ang pinakamalaking flood control project contract na hawak ng GCI ayon sa sumbong sa Pangulo website. Ayon sa kinonsultang engineer ng Billionaire News Channel, inilalagay ang isang cut-off channel para magkaroon ng isang mas straight na daanan ng tubig ang mga ilog na may ganitong klaseng pagliko. Sa pamamagitan daw nito, mas nagiging mabilis ang pagdaloy ng tubig at naiiwasan ang pag-apaw nito sa ilog. Kita ang revetment structure sa lugar. Matibay at nakakatulong naman daw ayon sa mga residente. Ang kaso, hindi namin makita ang umano'y cut-off channel na Grabe. binigay noong nakalipas na taon. Oh, parang Amazon River, mga kababayan, no? 'Di ba? Parang Amazon River, mga kababayan. Oh, tindi, no? Yan, oh, tingnan nyo, mga kababayan ko. Parang Amazon River lang, eh. Maliban sa daanang ito ng tubig, na ilang dekada na raw ganito ang itsura. Ayon sa mga residente rito, hinukay lang daw ang pampang ng ilog para lumuwag-luwag ito ng kaunti. Ang naabutan namin, tila mga inukab na lupa sa paligid ng ilog at mga nakatambak na sheet piles. Hiwalay na kontrata pa kasi ang revetment structure sa paligid ng ilog. Grabe, mga kababayan, iniwan ho yung kontrata. Oo. Lalo lang hong nakakabara. Sa daluyan ng tubig yung ginawa. Mga walang ya. Cheese Escudero naman eh. Ha? Cheese Escudero. Kakapal talaga ng mga mukha nyo. Mga magnanakaw kayo. Mga hayop kayo. O kininayaw. Ilog na ayon sa sumbong sa Pangulo website, hawak din ng GCI at ng Bicol Gold Rock sa dalawang separate contracts worth 120.6 million pesos each. Nako. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga Ibasco. Nagtungo kami sa mga tanggapan ng Bicol Gold Rock at GCI. Pero kanila, wala raw kaming maaaring makausap sa kasalukuyan. Kita nyo? Ang kakapal ng mga mukha ng mga ganyang klaseng tao, ano? Oo. GCI po. Hindi ko alam kung nandoon, pero doon sila sa magsaysay. Sino ng GCI? Ang mga residente naman ng Bula, Camarines Sur nagrereklamo rin dahil sa isang gumuhong flood mitigation structure. Ilang buwan pa lang matapos itong maitayo at kahit na walang bagyo. Worth 120.9 million pesos ang kare-repair lang uli na proyektong ito along Pawili River. Kita nyo, mga kababayan ko, para hong walang isip yung mga nagkabit nito. Diba? Oo, pag nagkabit ako niyan, mga kababayan, tandaan nyo, matibay. Oo, hindi ganyan. Parang walang isip po, tingnan nyo. At isang section lang ng 816 million peso flood control structure sa paligid ng ilog. Pinaghati-hatian ang mga kontrata ng 6 na kontraktor, ang Bicol Gold Rock at GCI ng mga Ibasco, ang SunWest at Hightone na konektado kay ex-Congressman Zaldico, at isang Montopar Builders Corporation at Ramar Plus Incorporated. Talagang nakakatakot siya, para siyang nagpuputukan. Grabe, no, mga kababayan, ano? Tindi. Parang mga Bicolano yung mga karamihan ng mga kumamada eh. Saldico, Bicolano, taga Bicol. Ha? Sino pa? Si Cheese Escudero, Bicolano. Taga Sorsogon, di ba? Mga kababayan. Tindi. Mga kababayan. Sa daho na tayo, pwede ba? Eto na. Alam nyo na sagot. Daho. Yung malaki buloy na politiko. Ha? Kahit kareregla lang, binabanatan na ito. Mga kababayan, bibilisan ko lang kasi may lakad pa ako, ha? Nakalimutan ko, may kausap pa pala ako. Alam nyo, sa totoo lang, nalilibang talaga ako pagkakasama kayo eh. Oo. Kaya kahit masakit na yung lalamunan ko, natitiis ko. Anyway, mga kababayan ko, eto. Sino? Ito. Itong politiko. Malaki buloy ang datingan. Kahit kareregla pa lang, tinitira na yan. Ang tindi, no, mga kababayan. Matindi. Ibang klase. Oo. Ang lupit eh. Itago natin siya pangalang. Tago natin siya pangalang. Ito na ang clue. Ito na ang clue, ha? Itago natin siya pangalang
Epal! 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 Di ba? Kilala nyo na yan! So muli, mga kababayan, opo, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike